May banta sa buhay, hindi lang kay Teves, pero particular kay Bantag. Yan. Ito ay ayon sa nabanggit ni DJ Bantag doon sa kanyang interview. Yan. Kila Banateros, Coach Oli. Particular dito sa interview dito kay Coach Oli. Tignan nga natin itong sinabi niya dito. Sana hindi totoo na itong PNP General naman, di ba? Oo. Yun. Yun ang may balik. Romeo Karamat ng CIDJ. Ewan ko, sana hindi totoo na itong PNP General Romeo Karamat ng CIDJ. Ewan ko kung CIDJ pa rin. Karamat daw. Yan ang nautusan daw Kono. Yun ang nakarating sa akin. Hindi ko pa alam kung totoo hindi. General Romeo Karamat, yan ang head ng assassination team against Bantag. At ang kasama niya dyan, na pinakabata niya, ay underclass pa namin. Sana hindi nga totoo, sabi ko. Sinasabi ko lang ito para kung marinig nila, magpaliwanag sila. Ngayon kung hindi sila magpaliwanag, baka totoo. Ito naman sinasabi kong underclass ko pa naman din. Ay si Colonel Hansel Marantan. Balikan natin yung aking ikinover about kay Hansel Marantan way back noong March 16. Panoorin natin ito. Pasado alas 11 kaninang umaga nang dumating sa NAIA Terminal 3 ang 6 na tauhan ni Congressman Arnolfo Teves na inaresto sa raid sa mga bahay niya sa Dumaguete City. Agad silang dinala sa Camp Crame sa Quezon City. We will file the necessary complaints before the state prosecutor dito sa DOJ. There's too much tension in that area. Alarming na meron tayong ganitong pulis na meron nangang history pero bakit na ibabalik pa sa serbisyo? Sige, panoorin muna natin itong nagmamagaling na grade kuno. Nagmamagaling na gumagawa kuno ng magandang serbisyo publiko. In that area, follow up doon sa mga na-file naming kaso before, I think last week. And na-file naming kaso? We have the informant with us. Sa kung bakit wala raw akos sa pamilya Teves sa bahay na isagawa ang raid. Wala sila Sa tingin mo ba yung mga firearms na nakuha ko, hindi ko sila arestuhin pag nandun sila? So, wala sila? Nandun yung mga pamilya, bakit nyo pinaantay doon sa labas? 1 hour, may pumasok mo ng clearing team kuno. That answers the question already. Wala sila doon, kaya hindi sila nakapag-participate. Paano wala sila nandun yung kapamilya? Hansel Marantan, isang huli dapper. Teves ang nabigay ng pahayag sa GMA Integrated News. Hindi naman po kami bayolente. Okay. Etong pagmumukhang ito, makapal ang pagmumukha. Bakit? Bakit pa bumalik ito sa serbisyo? At siya pa yung chief ng CIDG ng NCR. Mga sir, yung chief PNP, bakit ninyo ito ginawang chief ng CIDG? Ito kasing story niyan Noong 2013, nasangkot ito sa multiple murder. 13. Sabi nila, lehitimo daw na operation yung ginawa nila sa Atimunan. Ang sabi nila, shoot out daw yon. Pero napatunayan na hindi pala kundi rob out. Ito, panoorin muna natin to. Hansel Marantan wants the Supreme Court to stop the preliminary probe into the Atimonan shooting incident. Marantan also wants the Ombudsman to take over the investigation, accusing Justice Secretary Leila de Lima of prejudging the case. Police Superintendent Hansel Marantan has asked the Supreme Court to stop the Justice Department's preliminary investigation against him for multiple murder. The case is in connection with the highly controversial Atimonan shooting last January 6th that left 13 members of an alleged gun-for-hire group dead. Okay, so medyo i-shortcut natin yung kwento.
nasangkot itong si Hansel Marantan noong 2013 sa rub out. Ang depensa kasi ni itong si Marantan, kasi siya yung leading team, di ba? Ano daw yun? Shootout. Shootout daw yun. Pero napatunayan ng korte na rub out. Ibig sabihin, sila yung dumali doon. Kasi kung shootout, ibig sabihin lumaban yung sinasabi nilang hinuli nila. Hindi Napatunayan ng korte na rub out. Ibig sabihin, sila ang bumira doon sa 13 katao. So, ang sabi ko nga, ang nakapagtataka dito, bakit pa siya nailagay sa CIDG team? Samantalang ongoing naman yung case niya. Ngayon, okay, sabihin na natin na ibalik siya. Okay? Naibalik siya, na-reinstate siya. Pero, nagkaroon siya ng kaso. March 16. Sabi, hepe ng CIDG NCR inalis sa pwesto. Bakit? Panoorin natin. Ang balita ngayon is 13 tauhan ng CIDG NCR nasangkot umano sa hulidap. Galing, di ba? Kakamali ating mga pulis, administratively and criminally, they are going to be charged. That is the order of our Chief PNP. Ito ang mamahaling mga relo at mamahaling bag na nabawi sa mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region. Ang mga ito ang kinuha umano ng mga tauhan ng CIDG National Capital Region sa bahay ng mga Chinese nationals na hinuli dahil sa paglalaro ng mahjong sa Parañaque City. Ang relo ito na Richard Mille ay nagkakahalaga ng nasa $1.3 million o 65 million pesos, habang ang Patek Philippe naman ay nagkakahalaga ng nasa 3 million pesos. Based on record, sa mga nakuha ay may pera sa vault. Meron din na nakuha na mga relo, isang Patek Philippe at saka isang Richard Mille, kung kilala niyo yung relo na yun. Ito ay ang tatlo pang opisyal, kabilang si CIDG Chief Police Colonel Hansel Marantan dahil sa command responsibility. But in fairness to Colonel Hansel Marantan, I just received anong in fairness? Resignation being the regional chief of NCR Field Unit. Yan, si Karamat, boss ni Marantan. Maybe so as not to influence also the investigation. So ano nangyari? Tignan nyo 'di ba? Inalis siya. March 16 inalis siya. Sabi, inalis sa pwesto si Hansel Marantan dahil sa command responsibility. Ito ay kinumpirma ni Rodolfo Azurin. Ginawaan niya ang ng PNP, CIDG, Director Police Brigadier Karamat, ang nasabing hakbang upang bigyang daan ang investigasyon sa kini-question raid sa Maynila kamakailan. Pero anong nangyari? Nung May 3, na-reinstate siya ng CIDG, naibalik siya. 'Di ba? Bakit ganun? Naibalik siya, bakit daw? Bakit? Ito daw ang dahilan. Marantan has been reinstated to his previous post as NCR Regional Chief CIDG effective May 1. The medaled Marantan won praises from senators and local politicians for his effective handling of cases of violence, the latest of which was the March 4 massacre of Negros Oriental Governor Ruel Digamo and 8 other people. Ito yung pinagpaggawa nila ng pag-raid doon sa bahay ni Kong Teves, kung saan napakahalata namang very illegal yung ginawa nila kasi nga 1 hour ahead of that raid ay sila yung pumasok doon, pinalabas nila yung mga tao. At kitang-kita naman doon sa CCTV, di ba? Pero bakit anong nangyari? Nung nagkaroon ng Senate hearing of that brazen killing ng Governor Ruel Digamo, siya pa yung pinuri. At dahil doon, siya pa yung binalik. Ngayon, i-fast forward natin ngayon. Okay, sabihin na natin, nasa pwesto na itong Marantan na ito. At ang kanyang head ay si Karamat. Ayon kay DJ Bantag. Na sila nakakontrata na, kumbaga, na ang gagawin nila kay Bantag kapag nakita nila
ay assassination. Ay, yun sasabi ni DJ Bantag. Ayon sa kanyang source, ayon sa kanyang intel. Sa totoo lang, hindi na ako magtaka. Even si Kong Teves, ganun din ang gagawin nila pag nakita nila yan. Ang difference lang kasi, si Teves nasa ibang bansa, si Bantag nasa Pilipinas. So, very obvious and plain and simple na ganun ang gagawin talaga nila. Bakit? Kasi nga, kay Bantag, nakita nyo naman, ano yung connection niya doon sa Lapid case? Walang direktang evidence. So, alam nila na malabo yung kaso na yun. So, anong gagawin nila? I-assassinate nila, papatayin nila si Bantag, at ipapalabas nila na nanlaban siya. And the same thing doon kay Teves. Ano? Bakit? Kasi binawi. Nag-recant yung sinasabi nila na pinaka-main evidence nila laban kay Bantag doon sa nangyari kay Gob Roel Digamo. So, kay Teves pala, nakikita nyo yung connection. Nakikita ninyo yung pattern dito na ganun talaga ang gagawin nila. Gaya ng sinabi ni Bantag, hindi tahimik yan si Abalos. Yan sila, tinatrabaho nila kasi syempre PNP, under nila naman yung si DJ, hawak nila yan, di ba? So ganun ang gagawin nila. Eto, nasa assassination team, Karamat, Hansel Marantan. Mag-ingat-ingat po tayo. Ito, ipakalat natin na ito talaga ang plano nila. Kasi malinaw na mahina ang kaso laban sa dalawang ito at hindi lang kay Bantag. Malaki ang posibilidad na kasama dito si Teves. Nakakontrata na, may contract price na itong dalawang ito. At syempre, kaya naman ito ginagawa, like halimbawa, may posibilidad na itong si Karamat ay aiming for higher position. At ito naman si Marantan ay syempre para mahilot yung kanyang mga kaso like yung sa Atimonan rub out kasi ongoing pa naman yun eh. At saka dito sa administrative case na ito yung yung doon sa paghut-hut nila doon sa pag-illegal raid nila doon sa mga inchik. Alam na natin kung bakit ganun. At the expense na kikitil sila ng buhay ng mga tao.